Samantala, nakatakda po ngayon ang ikatlong araw ng oral argument sa Korte Suprema. Kaugnay pa rin po yan ng mga petisyon kontra sa martial law sa Mindanao. Sa ikalawang araw kahapon, iprinisinta ni Solicitor General Jose Calida ang watawat umano ng ISIS na na-recover sa Marawi na anyay pruweba ng rebelyon. Sa kabila yan ng pag-iit ng ilang petitioner na walang sapat na basehan para ideklara ang batas militar sa Mindanao. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. ISIS flag na nakuha raw ng mga sundalo sa Marawi noong May 23 ang gulpe de gulat daw ng Solicitor General sa Korte Suprema. This flag is the symbol of rebellion. Pangontra yan sa giit ng mga petitioner na walang factual basis ang rebelyon na batayan ng gobyerno ng idineklarang martial law sa Mindanao. Pero mismong si Associate Justice Marvic Leonen ang nag-translate ng mga titik sa watawat na ang ibig sabihin pala ay si Allah ang Diyos at si Muhammad ang propeta. Kahit daw hindi ISIS, pwedeng gumamit nito. It can be possible that one is simply pretending to be ISIS. Pinaalala naman ni Associate Justice Benjamin Caguiwa ang pahayag ng AFP bago ang martial law sa Mindanao na walang ISIS sa bansa at under control nila ang sitwasyon sa Marawi. Hindi raw ito alam ng Solgen at kung totoo man daw ay baka saywar lang ito. Habang si Senior Associate Justice Antonio Carpio tinanong kung iba ba kung may martial law kesa kung inutusan lang ng Pangulo ang AFP na puksain ang terorismo. Psychological. You better listen to me now because I'm imposing martial law. Yeah, but can you talk that way to the Maote group? You know, the president, the Maote group threatened to burn Marawi a few months ago and the president said, go ahead. Well, these are... They will not listen. They will not be frightened. Kabilang din sa mga natalakay ang laman ng General Order No. 1 sa ilalim ng martial law na nagsasabing pwedeng arestuhin kahit walang arrest warrant basta't sangkot sa lawless violence. Pinunayan ni Leonen dahil posibleng labag daw sa konstitusyon. Sa pagtatanong naman ni Associate Justice Francis Hardeleza, muling inulit ng petitioner ang ilang maliraw sa report ng Pangulo sa Kongreso tungkol sa martial law. Kabilang na ang pag-take over umano sa isang ospital at sa isang bangko na laman ng report na kinalaunan ay hindi pala totoo. Pinahaharap ng Korte Suprema sa oral argument sina Martial Law Administrator at Defense Secretary Delfin Lorenzana at Martial Law Implementer at AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Agad na hiniling ng Solicitor General na dinggin ang kanilang pagharap sa isang executive session, bagay na dedesisyonan na rin ng Korte Suprema. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.